ladies and gentlemen, and everyone in between, please all welcome our commencement speaker, Senator Riza Ontiveros of the Republic of the Philippines. Salamat, Tabi, Dr. Doloso. Please, maupo po tayong lahat. Marahay na hapon po sa Indogabos. Nasaan si Florence? Mabuhay ka. Marami sa mga punto na binabanggit ko sa commencement address ko, tinalakay mo na sa iyong valedictory address. Kaya, ituring nyo na lamang kahit mahuhuli yung commencement address ko sa valedictory address ni Florence na front act sa valedictory address na yan. Yan ang main act ngayong hapon. Kayo ang main act ngayong hapon, CB SUA Batch of 2026. So, to the leadership of Central Bicol State University of Agriculture, sa pangunguna ni na SUC President for ng CB SUA, Alberto Naperi, Vice President for Administration and Finance, Attorney Dominador Faurilio, Vice President for Academic Affairs, Dr. Melinda Pan, Vice President for Business and External Affairs, Dr. Cherry Love Montales, Campus Administrator ng CB SUA Calabanga Campus, Dr. Ernesto Doloso. Ang lahat pa ng mga campus administrators ng CB SUA, Board Secretary, Ginoong Ray Sanchez, Pangulo ng CB SUA Alumni Federation, Honorable Imelda Albero, at ang Mayor ng Calabanga, Honorable Philip Dumalasa, at ang Sangguniang Bayan ng Calabanga. Our deans, faculty, non-teaching personnel, alumni, proud fellow parents and families, and most especially to the graduates, congratulations. So, Class of 2026, kumusta po kayo? Medyo mahina minsan na akong nasabihan na hindi ako nangungumusta. Kaya uulitin ko, graduates, kumusta po kayo? Okay, great. Mabuti. Ako naman po paos dahil sa pabago-bagong panahon dito sa ating iniibig na bayan. Pero basta okay lang kayo, okay tayo. Today, before I speak about the future, I want us to honor the road that brought you here. Look around you. Look at your classmates. Look at your teachers. And most of all, look at your families. Ang inyong mga magulang, guardians, lolo't lola, and everyone who helped bring you here. Palakpakan din natin sila. Mga anak, mga aki, no one graduates alone. Your supporters' fingerprints are also on your diploma. Yung naghanda ng baon mo, nag-Gcash sa'yo last minute, yang sumuporta sa'yo at nagsabing, gaya ng sinabi ni Florence, kaya mo yan. So, treasure your diploma.
because it carries the dream of your whole family, your whole community, your whole university campus here in Calabanga. As graduates of a University of Agriculture, you know that nothing truly valuable grows overnight. Growth needs tending. Ang malusog na ani, dinidiligan, binabantayan, at pinaglalaban. Ganyan din ang paghubog ninyo sa inyong sarili. You showed up to school. You did the work, even when you were tired and uncertain. And today, you are receiving your first great harvest. Sa Senado, alam ko, marami kayong nakita. May mga araw na parang hindi mo alam kung session ba ito, teleserye, o season finale sa Netflix. But beneath all the noise, there is a simple lesson. Kapag may tungkulin, humarap ka. Tama ba? Bawal ang absent ng absent, kahit sa school. Alam nyo yan, dahil kayo mismo ang patunay. Alam ko rin ang laban na yan, dahil di rin naman naging madali ang buhay para sa akin. Nung bata ako, simula pre-teens sa high school, hanggang teenager, sa high school, hanggang college, at early 20s. Tulad ng marami sa inyo, naging working student din ako. Biro ko nga noon, child laborer ako. Oo. Kasi hindi pa ako teenager, rumaraket na ako. Nagtrabaho ako bilang voice talent sa dubbing ng mga cartoons. Nung tumanda ako, nag-audition ako para sa teatro at musika. Nag-audition para mag-host sa mga media programs. At lahat niyan, ginawa ko para madugtungan yung allowance. Pagdating sa college, umutang ako sa mga kasama ko sa student council para madugtungan din ang allowance nung mga tugang ko. 6 kaming magkakapatid. Ginawa ko po iyon. Pag-racket, pag-utang, hanggang makaraos kaming lahat at nakapagtapos din sa pag-aaral. Nung tumanda ako, nag-asawa ako sa isang Uragon. Iyo po, na ang papa niya, taga Bakakay, Albay, at ang mama niya, taga rito rin, sa Camarines Sur, taga Lerma, sa Naga City. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Yung mga pangalan na binanggit ni Dr. Dolioso kanina. Pero sa isang iglap, bigla nga ako naging solo mom, na byuda. So bigla na lang, ako na lang yung magulang na natira para saluhin ang 4 na bata. Wala pa sa kanilang teenager noon. Toddler hanggang preteen sila. 4 na pangarap sa buhay ang kailangang suportahang makamit ng bawat isa sa kanila. So, naranasan ko ring umutang na naman sa mga ninong at ninang nila. At naging ganito kami ng kahera ng high school ng panganay ko. Kasi binabayaran ko ang tuition niya buwan-buwan. Hinahanap ko talaga yung pinakamagaan na payment scheme. At nung ibabayad ko na sa kanya ang 40th na installment ko sa tuition niya, tuwang-tuwa yung kaherang yon. Sabi niya sa akin, "Ma'am, nakaraos tayo." Di niya sinabing nakaraos ka, ha? Sabi niya, tayo. Kasi feel na feel niya bilang kapwa mama, yung ganyang pagsusumikap naming lahat ng mga magulang ninyo at mga guardians para iraos kayo. Kaya ganyan na lang din ang pagmamalaki ko sa mga anak ko hanggang ngayon, na yung 3 ay nakapagtapos na at nag-aaral na, yung bunso na lamang ay nag-aaral pa. Kasing proud sa kanila,
tulad ng mga magulang at guardians ninyo na proud sa inyo ngayong hapon. So my dear graduates, let me tell you, gaya ng sinabi din ni Florence kanina, the world will be brutal. So some people around you will need extra care. Kaya habang nagsisimula kayo ng bagong yugto ng buhay, alagaan pa rin ninyo ang isa't isa. Ngayong linggo, nadurog ang mga puso natin sa balita ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Magkakaroon ng investigasyon tungkol dyan sa Committee on Women sa July 1. Malinaw na paalala rin ito, my dear young friends. Check on your friends. Not only when something has already gone wrong. Check on them even while things look normal. And don't forget to check on yourself too. Hindi kahinaan o kaartehan ang humingi ng tulong. Isa ako sa mga nagtulak ng mental health law dahil naniniwala ako na ang kalusugan ng isip at kalooban ay bahagi ng kalusugan ng tao. Pero ang batas, simula lang yan ng biyahe. Kailangan pa rin itong maramdaman sa schools, sa barangay, sa health centers, sa pamilya at sa barkada. At dito bumabalik ang tema ninyo, values-driven workforce, digitally inclined, lifelong learners. It may seem a bit technical, but these days, when the world constantly asks you to be digital, let your conscience remind you how to remain human. I know many young people are worried that AI will take jobs, but do not surrender your humanity to artificial intelligence. Make technology work for your community. That is why your CB-SUA education matters so deeply. And this is also why I want to ask you to carry a very specific kind of pride today. Bicol is a place that has always helped feed and carry this country. Bicol is a place of courage. And most of all, Bicol knows how to stand back up after every storm, literally and figuratively. Alam ko yan sa late husband ko. Kaya alam ko, kayo rin, mga uragon. Dahil dito, sa Bicol, hindi abstract ang salitang bagyo. Year after year, storms pass through Bicol. And year after year, Bicolanos find the strength to plant, build, and hope again. Like you, I'm also a living testament of not giving up. Alam ko kasi ang pakiramdam ng paulit-ulit na sumubok, pero hindi agad pinipili. Pero nagpupursige lang ako. Nung una akong tumakbo para sa Senado, natalo ako. Tumakbo ulit, natalo na naman. So nauso yung mga nagsasabing, ay, wala na yan. Laging kulelat sa survey. Imposible na yan. Pero sorry na lang sa mga bashers, di ako nawala. 2 terms na rin naging senador. Pero sa huli, di pa rin naman sapat na sabihin sa kabataan na galingan mo lang sa diskarte. Yes, many of us survived because of diskarte. Pero ang diskarte ay hindi dapat kapalit ng katarungan. Kaya may tungkulin kami sa gobyerno na gawing mas magaan ang bigat na pinapasan ninyo. Una, hindi nga natatapos ang lahat sa libreng tuition. Kaya bukod sa libreng pag-aaral, ipinaglalaban rin natin
ang suporta sa iba pang malalaking gastos ng mga pumapasok. Pamasahe, pagkain, gamit, teknolohiya, at araw-araw na pangangailangan ng estudyante. Pangalawa, na ang interns at OJT students ay hindi dapat libreng nagtatrabaho. Yan, di ba? Hindi dapat nagsisimula ang kabataan sa mababang sahod at walang benepisyo. At pangatlo, i-update ang mga proteksyon para sa bagong mundo ng paggawa. Maraming kabataan ngayon, tulad ko noon, tulad ninyo, kamakailan lamang, ay rumaraket. At sa panahon ng AI, deepfakes, grooming, at online harassment, hindi pwedeng niluluma ang ating mga batas. Pero mga anak, habang ipinaglalaban natin ang sistemang mas makatarungan, may isang bagay din akong hihilingin sa inyo. Huwag kayong maging manhid. Do not get used to lies. Any kind of lies. The first kind, the second kind, the third kind of lies. Just because they are repeated many times. Do not get used to corruption just because it has abusive protectors. Do not get used to cruelty just because it trends online. Class of 2026, be proud that you are CB SUA graduates. When you leave campus, carry Bicol and the Philippines with pride, not as perfect places, but as places worth loving, serving, and fighting for. Hindi perpekto ang Pilipinas. Alam natin yan. Pero atin ito. At dahil atin ito, may bahagi tayo sa pag-aayos nito. Magtagumpay kayo, pero manatiling makatao. Umangat kayo, pero huwag mang-iiwan at mangarap kayo. Pero huwag makalimot sa inyong pinanggalingan. Congratulations, CB SUA Calabanga Class of 2026. Mabuhay ang Central Bicol State University of Agriculture. Mabuhay ang Bicol, mabuhay ang kabataang Pilipino. Thank you, Senator Riza, for your meaningful message and for sharing your wisdom and experiences with our graduates. As a token of the university's gratitude and appreciation for your presence and invaluable contribution to this commencement exercise, we shall now proceed with the awarding of the certificate and plaque of appreciation to our distinguished commencement speaker. Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Calabanga, Pasacao, Pili, Sipocot. Plaque of commendation is presented to Honorable Riza Ontiveros, Senator, Senate of the Philippines, in grateful recognition of her valuable presence and inspiring service as commencement speaker during the 52nd commencement exercises of the Central Bicol State University of Agriculture, Calabanga campus with the theme, Class of 2026, Values-Driven Workforce, Digitally Inclined Lifelong Learners. Through her exemplary leadership, steadfast commitment to public service, and heartfelt words of wisdom, she inspired the graduating class to pursue lives anchored in integrity, compassion, courage, and excellence. Her message transcended the occasion, reminding our graduates that the true success is measured not only by professional achievement, but also by one's commitment to nation building, social responsibility, and service to others. Her presence has enriched this historic milestone, has become a cherished part
of the university's enduring legacy. For all these, our immense appreciation and gratitude. Given this 24th day of June in the year of our Lord 2026 at Central Bicol State University of Agriculture, Calabanga Campus, Calabanga, Camarines Sur, Philippines. Signed by Dr. Alberto N. Perry, SUC President 4. Our special token represents the best of Calabanga, a basket of world-class Calabanga products from Abu Fish, Bulinao, mushrooms, native fruit wines, and cacao. We also prepared for Senator Riza Ontiveros our best creative cultural workers and their works, namely Arjan Pagayunan, visual artist, and Jonathan Angeles, local live artist. Both are alumni of the CBSUA Calabanga. A portrait of Senator Riza Ontiveros, our love for you etched in this visual arts with all the names of Batch Masarig and all the CBSUA community, teaching and non-teaching, as the borderline of this artwork. Thank you, dear Senator Riza Ontiveros. We also have portraits from Pintadas and the Scanner.